Noong April 17, 2026 ay nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at ng mga puwersa ng Dawla Islamiyah Maute Group sa Lanao del Norte. Ang operasyon na ito ay may kaugnayan din sa naganap na pag-ambush ng grupong ito sa Munay, Lanao del Norte noong January 23, 2026. Nakakabahala ang ganito mga balita na bagaman patuloy ang pag-usad ng kapayapaan ay nananatili ang mga hamon sa kapayapaang ito na marapat lamang nating pangalagaan. Nalalaman nating lahat na walang aktibong jihad sa mga kapuluan ng Pilipinas, kaya ang anumang pagkilos ng sinumang armadong grupo laban sa otoridad tulad ng pamahalaan ng Pilipinas at kasundalahan at kapulisan nito, gayon din sa mga mamamayan nito, ay may tuturing lamang na pagkilos ng mga tulisan at hindi otorisadong jihad at paglalagay lamang ng batas sa sarili nilang mga kamay. Katulad ng mga nauna ng natalakay, ang jihad ay maaari lamang ideklara ng isang pamahalaang Muslim, ng isang bansang Muslim na may teritoryo, soberenya at pisikal na kakayanan na isa katuparan ng jihad. Sa Pilipinas, ang maituturing nating pinakamataas na anyo ng pamuno ang panrelihiyon ay ang Bangsamoro at nalalaman nating lahat na kasalukuyang umiiral ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng mga Muslim at ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamagitan nito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang khutbah sa Hajj ng pamamaalam, "Tunay na ang inyong buhay at yaman ay pinagbabawal sa inyo na labagin, tulad ng kabanalan ng araw ninyong ito, sa buwan ninyong ito, sa lugar ninyong ito." Ito ang mga pananalita na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang khutbah sa araw ng Arafah. At katulad din nito ang kanyang sinabi sa kanyang khutbah sa araw ng Idul Adha. Tunay na ang inyong buhay, yaman at karangalan ay pinagbabawal sa inyo na labagin, tulad ng kabanalan ng araw ninyong ito, sa buwan ninyong ito, sa lugar ninyong ito. Sa naunang paglilinaw na tumutukoy sa pagbabawal sa pagpatay sa buhay na pinangangalagaan at hindi maaaring kitilin ng walang katarungan, kabilang sa mga buhay na pinangangalagaan sa Islam ang buhay ng mga muahidin, silang may kasunduan sa mga Muslim, ang Ahlud Dhimma, silang nasa ilalim ng pamahalaang Muslim, at mga musta'minin, silang mga wala namang hidwaan sa mga Muslim at neutral ang pakikitungo nila sa atin. Sila ay pawang mga hindi Muslim, subalit pinangangalagaan ang kanilang mga buhay at iba pa nilang mga karapatan. Inulat ni Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sino mang pumatay ng sino mang may kasunduan sa mga Muslim ay hindi makalalanghap ng amoy ng paraiso kahit pa ito ay malalanghap mula sa layo ng paglalakbay na 40 taon. Gayun din, sino mang nakipagkasunduan sa kanila ang pinuno ng mga Muslim sa kasunduang pangkapayapaan, ang buhay at yaman ng taong ito ay pinangangalagaan at pinagbabawal na labagin. Sino mang pumatay sa kanya ay magiging tulad ng binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makalalanghap ng amoy ng paraiso." Nalalaman din natin na ang mga Muslim lahat-lahat ay pare-pareho ang pangangalaga sa kanila. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mananampalataya ay pantay-pantay ang halaga ng buhay at nagpapatupad ng anumang kasunduan na pinagtibay kahit ng pinakamababa sa kanila. Ang sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas mauunawaan natin sa isang hadith. Nang binigyan ni Hani ng proteksyon ng isang lalaking hindi mananampalataya sa panahon ng Fathu Makkah at ninais ni Ali bin Abi Talib na kanyang kapatid na patayin ang lalaking ito. Tumungo siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Pinoproteksyonan namin ang sinumang pinoproteksyonan mo o Hani." Ibig sabihin, kung tinatanggap ng mga Muslim ang proteksyon ay ginagawad ng kahit isang babae, ay marapat din nating tanggapin ang proteksyon at pakikipagnegosyasyon ng mga mas maalam sa atin at mas matataas sa atin sa antas sa relihiyon.